Ayan guys, nabura kasi yung video na binababa ni Daddy Park yung mga dishwashing sa van kasi nag-pick up nga siya nung isang araw. So ayan yan. And then nandito pa. Ayan. Ayan. Tapos nakalimutan niya na mali yung order. Dapat dapat 4 na sako yan. Isang blue tsaka green at tsaka 2 pink. So 2 pink to. Tapos ito yung natira noong nakaraan pa na order. So ayan. So ang kinuha na dishwashing ni Daddy Park is ang kinuha niya ay 10 box ng green kasi mabili ito sa amin. 10 box ng green and 5 box ng yellow. Yun. So, yeah. Martes, ito yung Martes kasi sila eh. Patong na lang dito, sir. Patong mo dyan. Oh, sige, patong mo dito, sir. Yan. Kasi iba dito na lang sa gawin din. Dyan na lang. Patong mo na, wala naman naman yun. Ayusin ko na lang. Ayusin din naman mamaya yan. Yes, go. Ano mo na lang dyan. Lumina pa. Tigit-tigit sa sako na pala halos binigay sa akin ng Ate B. Pupunta sa ano? Sa Lumina? Lumina pa. Uli ko. Kakawa ko ba ano? Di ba yun yung natin? Doon ako eh no? Kala ko alam. Yan, taga na yan. Hindi ko alam. Hindi ko alam na mag-ano. Sana pala sinadjust mo, bebe. Ano? Dala na natin si Mami Park ng ano? Sunmig apple. Sayang. Diyan na lang. Makain ka sana. Kailangan ko pa naman ng sunmig apple. Kondro. Sige, diyan na lang. Kaya, sunod. Ayos ko din naman. Diyan. Dito pa kay sige. Dito yan, no? Morino. Rose ball. May green ba? Lati. Sapa. Bayog. Saka yung stones. Okay na. Okay na? Thank you very much. Patong na lang. Dilata din ba naipasok mo dun sa loob kanina? Yan lang. Yung mga ano. Sige, salamat. Thank you. Hi guys, Mami Park is here. Halos natapos na ako sa halos lahat ng trabaho ko, yung hugasin na lang sa kusina. So nagre-rest ako and at the same time ay gusto ko na mag-share sa inyo, no, ng payo, ng wisdom, no, lalo na ito ay inaalay ko sa ating isang nag-comment na viewer subscriber, no? At ito ay para din sa lahat. Mapababae ka man o mapalalaki na meron kang kapartner sa buhay, may asawa ka, you are couple, no? And you decided to work together. Katulad namin ng Daddy Park, no? Na nagtutulungan kami sa literal na 24/7 nagtutulungan kami sa negosyo at dahil ito ang aming bread and butter. So before that, ay syempre i-shoutout ko muna yung mga ibabating nag-comment, no? So yung comment ng ating i-highlight na subscriber or viewer for today ay ihuhuli ko, no? Ayan. So shout out to Karen Balsena. Good afternoon, Mami Park. So this shout out is from our latest latest vlog, no, yung tungkol din sa presyo ng mga kape kung magkano yung tinaas at yung pag-share ko sa inyo nung maliit pa si Kauri nung hindi pa pandemic yung mga presyo ng items na mura-mura pa. Okay? So I know na nagigets niyo yan. So, shout out also to Ellen Pilar. Thanks sa shout out, Mami Park. Love. Teresita Baron. Thanks sa shout out, Mami. And the price info of Nestle. Lagi na lang nagtataas. Yeah. And this time, grabe yung pagtataas. Ang laki talaga, no? Kaloka talaga. And then, si Arlene Gonzalez 7907, sabi niya, thank you Mami Park, lagi mong nababasa ang comment ko, sorry naman at napagod kita sa walang tuldok na comment ko, hahaha. Kasi diba, last time nung nag-shoutout ako, ang haba nung sinabi niya, pero walang tuldok, hiningal ako. So, thank you, no, you didn't take it negative na nag-ano ko. Kasi ganito po kasi talaga akong magbasa. Hanggat walang quit o tuldok, hindi ako basta-basta humihinto ng pagbasa. Kaya nga lang, kasi kinapos talaga ako ng paghinga. Baka masamid ako, mas mahirap. Kaya, thank you, no, na tinake mo to as ano, hindi mo to tinake nung pangit, no, bagkus nga
nag-reply ka pa, no? Nag-comment ka pa ulit. So, maraming salamat, Ma'am Arlene, no? So, itong last na aking, na aking babanggitin, dito natin huhugutin ang ating magiging topic for tonight. Wow, topic for tonight or for today's video. Kung kailan mo man napapanood to at kung nasaan ka mang mundo. So, medyo humupa-hupa ng konti ang problema sa Iran, Iraq, and America, no? Yung mga war na yan. At hari nawa ay safe kayong mga OFW or mga migrated sa mga lugar na apektado, sa mga bansang apektado ng ganyang war. Okay? So, please take care and mabuhay po kayo. Okay. So, si Ronaldine Wahing. Ayan. Shout out, ma'am. Hello po. Mami, magkasama na kaming mag-asawa ngayon at dito na kami umaasa sa store. Sana tuloy-tuloy na para di na rin niya kailangan magtrabaho sa malayo. Ayan. Alam niyo ba, guys? Napakasarap ng pakiramdam na kasama mo ang iyong asawa, kapartner, no, sa negosyo. Kapartner mo sa negosyo. And napakasarap na natatagalan nyo ang isa't isa 24/7, 365 days. No, napakagandang example, modelo ng isang pagiging magulang ka man, or hindi wala pa kayong anak. Napakagandang modelo, pagpapakita ng magandang pagsasamahan na kayo ay tumatagal na magkasama sa negosyo at nakikita ng ibang tao. So, don't get me wrong, hindi para ma-please ang ibang tao. But, not only you please your partner, but also you inspire the people around you. No, yun yung napakaganda doon. Imaginein mo, yung kumbaga ba parang hindi ka aware na nagiging nagiging inspiration ka pala ng ibang tao dahil doon sa konsepto na lalo sa ngayon na napakahirap talagang i-maintain ang relationship sa totoo lang. Halos talagang masasabi natin na yung tayong mga 80s, 90s, inabutan natin talaga yung era na ang pagsasama ay talagang hindi na katulad noon na magtitiis ka talaga at magdidildil ka ng asin dahil kailangan mong panindigan kung sino ang kasama mo for today's video. Charot, for today's life or for this life or sa buhay na pinasok mo, no? So, sa ngayon talaga sobrang isa ng achievement, no, na maging successful ang iyong marriage, ang iyong relationship, no, even if it's a second time around, pero way better, much better, much happier compare before, no? Ayan. So, Ronaldine at sa ating mga kapwa kababaihan or kayo man ay kalalakihan or kung sino man ang nanonood nito na may mga kapartner sa buhay at nagbabalak o magkasama na sa negosyo at lalo na kung baguhan na pinalalago ang hanap buhay at para maging sandigan, maging bread and butter ang kanilang itinayong negosyo na magkasama, inaalay ko po itong vlog na ito, no? So, mostly ng mga couples, no, na may mga couples po kasi na tumatagal sila, no, sa married life or sa pagiging live-in nila, talagang they are stronger, getting stronger, no? May mga couples naman na pag lagi silang magkasama, hindi sila talaga po pwedeng laging magkasama. Yung tipong nagwo-workout sila as a couple, as husband and wife, as married to each other, as a parent, nagwo-workout sila as a family, pero hindi doon sa point na 24/7 magkasama. So kaya para sabihin ko sa inyo ngayon, it's a very challenging day. Hindi lamang yung sa pagharap mo sa pagnenegosyo. It's very challenging yung magkasama kayo ng iyong partner sa negosyo. Lalo na kung opposite kayo palagi sa mga prinsipyo. Bluetooth disconnected. Sa mga prinsipyo, no? Kasi yung isa nonchalant, no, yung parang walang pake, yung isa naman OA, no, di ba uso na ngayon yung mga terms na yan, yung mga term na yan na nonchalant, no, yan ang new word sa not bothered, no, yung nonchalant, and then yung isa naman OA, no, kumbaga ba overreacting, no, kumbaga ba yung isa din ngayon na dinedescribe yung OA is like
perfectionist, something like that, ganyan, no? Or kaya naman ay stricta, ganyan. So, ngayon, ang terminologies ngayon sa ganyan ay isang nonchalant at isang OA, no? So, napakahalaga, no? Number one, napakahalaga sa inyong couple na merong foundation ang inyong relationship, no? Napakahalaga na hindi lamang para ang inyong pagsasama ay tumagal, ang inyong pamilya ay buklod, kundi napakahalaga na meron kayong sentro, no? At merong foundation ang inyong relasyon. So, unang-una, foundation when it comes to faith, no? Even magkaiba kayo ng relihiyon or ng pinaniniwalaan, but yung foundation ng hindi lang faith sa inyong religion, kundi doon sa pagmamahal nyo sa isa't isa. So, napaka-importante yung pagmamahal, yung pag-ibig nyo sa isa't isa. That would be one of the biggest role sa inyong pagsasama, no? So, kaya, kung may foundation at meron ding sapat na panahon na nakilala nyo ang isa't isa, bago kayo pumasok sa pagnenegosyo at kayo ay couple na, magandang foundation yon, no? Yung relationship. Kasi nga, more or less, ay medyo kilala nyo na ang isa't isa. More or less, alam nyo na yung weaknesses ng bawat isa. Kung saan mahina si lalaki, kung saan mahina si babae, si mami, si daddy, si nanay, si tatay, si lolo, si lola, no? Si tiyo, si tiya. So, importante na bago nyo pasukin ang pagnenegosyo as a couple, consider nyo yung advice ng Mami Pat, yung self-readiness. So, pag couple kayo, couple readiness ba tawag doon, Mami Pat? No, self-readiness pa rin. Dahil ikaw, bilang babae, ilaw ng tahanan, asawa, wife, bilang ikaw, lalaki, asawa, husband, tatay, ano ka ba? Ano ang paghahanda mo para sa susuungin mo na sitwasyon kasama ang iyong kabiyak, no? So, kailangan may self-readiness even you are entering into business as a couple, no? Kailangan yung team and partnership nandoon. Kailangan matibay ang pundasyon, no? So, pangalawa, importante na bago kayo sumabak sa pagnenegosyo or kung nandiyan na kayo sa pagnenegosyo, tulad mo ma'am, no? Si ma'am, si ma'am Ronaldin, no? Kung nandiyan na kayo, magandang i-take nyo itong advice na to, no? Dapat meron kayong goal, dreams, planning, and implementation or to implement yung mga goal and plans nyo, and also yung tawag dito, yung trust, no? Napaka-importante. So, ano ang goal? Bakit kayo papasok sa pagnenegosyo yung dalawa? No? Ano yung goal nyo? So usually, ano ba ang goal natin? Para ang dami nating goal, yung para eventually ito yung asahan natin as our bread and butter, no? As our livelihood, and yung para naman sa iba, ang goal natin is para yung isa na hindi na dapat magtrabaho ng malayo at kung magiging magandang kalalabasan ng negosyo ay magtulungan na lamang para magkasama palagi at hindi nag-aalala sa isa't isa, para hindi na mas matagal yung long distance relationship bilang mag-asawa or bilang magkapamilya, nang sa ganun ay ma-build, ma-develop, no, yung dapat na mangyari sa pamilya na magkakasama, tulad ng kung may mga involved na mga anak, no? So syempre lumalaki yan, kung walang ama habang lumalaki, yung pagkakaroon ng father figure ay baka mahanap nila sa iba. So, sa tagal na ikaw ay wala, hindi present sa mga importanteng sitwasyon ng buhay nila or ng okasyon ng buhay nila, hindi ka present, ay baka magkaroon ng relationship gap between a father and son, or a father-daughter, or a mother and son, and a mother and daughter. So, kaya may goal, no? So, tulad ni Ma'am, sana hindi na daw bumalik, no, sana magtuloy-tuloy na maging magandang negosyo at sana para hindi na bumalik ng pag-abroad yung kanyang kabiyak, yung kanyang asawa, no? Lahat ng tao pinangarap yan, sa totoo lang. Lahat ng tao, lahat ng may mga asawa, pinangarap yan. Marami, halos lahat pinangarap yan. Kaya lamang hanggang pangarap lang yung iba. Kasi may mga sitwasyon na yung isa gusto yung pangarap, yung isa gusto rin yung pangarap. Kaya lang,
siya yung gustong masunod. Yung isa naman, gusto rin yung pangarap na yon, maganda yung idea na yon, kaya lang ayaw magpasakop. Nagigets po ba? Parehas nilang goal, pero walang gustong magbigay at magparaya, no? Yung pride, ika nga. So maganda na bago kayo pumasok sa pagnenegosyo, kailangan ma-identify nyo yung strength and weaknesses ng bawat isa. Kung saan magaling si nanay or si babae at si lalaki. Kung ano yung mga skills na nag-e-excel talaga kayo, na ma-master nyo. So, might as well agree to each other na dito yung task niya, ito yung task ng isa. Para na-gets nyo ba? Halimbawa, kami ng Daddy Part, ibibigay ko na yung best example, no? Para hindi na mahirap i-explain. Halimbawa, kami ng Daddy Part. Alam nyo, napakahirap for me, na i-workout yung ganitong bagay for me. Kasi alam niyo po kung bakit. Kasi si Daddy Park, mas marami yung panahon noon na siya ay malayo kaysa nakakasama namin. Plus the fact pa na alam niyo naman na spokening dollars ang Daddy Park niyo. So, meron ako mga hinaharap na problema. Unang-una, when it comes to communication, no? Language barrier, no? Yun talagang struggling ako doon. Yung language barrier and also syempre yung culture nila at saka yung culture mo dito. So, dahil malakas ang loob ko, dahil nasa sarili akong bansa at siya yung so parang nagiging mas dominant yung kultura ko na dapat ay i-adapt niya. No? Ganun yung nagiging dating. So, pero, after ng pandemic, nung umuwi na siya dito at nagplan na talaga siyang magstay, alam nyo, eventually, na natutunan namin na makilala ang isa't isa ng mas malalim. Kasi noon, makilala naman namin yung isa't isa, pero noon kasi mas more ang masaya. Nakukuha pa namin mag-out of the country, mag-out of town, nakukuha namin lumabas, nakukuha namin isara ang tindahan, at umalis. Marami kaming time for recreational activities. Unlike nung nandito na kami, parang dito na kami nabaon, no? Parang hindi ko matandaan kung kailan kami lumabas na magkakasama kaming 4, no? Ganon. So, as time goes by, nung una talaga, akala ko hindi kami mag-workout. Talagang, dahil nagbago yung pag-ugali niya dahil doon sa pagkakasakit niya, dahil naging mainitin ang ulo niya, naging mainitin siya. Dati hindi mainit ang ulo noon. Talagang ngayon, naging mainitin yung ulo niya. Nung una-una niya dito, talagang dumating doon sa point na baka maghiwalay na kami, bumalik na lang siya ng Canada, ganyan. Magkanya-kanya na kami. Kasi, wala kasi kaming pagkakasundo kung saan kami walang plano, no? May plano na umuwi siya para dito na magstay, pero at tulungan na lang niya ako, pero hindi napag-usapan yung specific, no? Hindi napag-usapan. So mas maganda na napag-uusapan ngayon pa lang, no? Na sige, halimbawa, darling, uuwi ako, magtatayo tayo ng negosyo. Sige, simulan mo na. At pagka medyo okay na, susunod na ako dyan. So, ganun yung magiging usapan nyo, no? Pero dapat, the moment na mag-i-start na kayo as a couple na magra-run ng business, dapat upuan nyo, pag-usapan nyo. Mami, mas magaling ako dahil sa pagdadrive, at dapat ako ang nagdadrive kasi lalaki ako, mas malakas, no? Kung marunong din mag-drive si Mrs., so kumbaga ba for emergency na lamang siya, no? If not available si lalaki, no? Si daddy. So, kung napag-uusapan nyo yung mga skills and mga strength and weaknesses nyo, more or less, alam nyo kung saan ibabangga yung inyong responsibilities and obligations, yung mga task nyo, no? So, si Mami ang mas magaling mamili ng mga products na i-display at i-ayos at i-make available sa tindahan. So, si Mami ang toka sa paglilista ng mga items. Kung toka si Daddy sa pamimili, pagpipick up, so, dapat si Mami, ipe-prepare na niya, siya ang taga-prepare ng mga ipamimili, no? So, parehas kayong mag-brainstorming kung sino ang matutoka sa mga specific work or task na to be done every day, no? In daily basis. So, sa katulad namin ni Daddy Park, si Daddy dahil sa wala kaming tindera, noon nung may tindera kami, we used to go out together and buy the stuff, no?
kapag yung may mga stuff kami na mga items na kailangan namin pick upin or kunin or bilhin ng sadya kasi wala kaming available na ahente. So, we used to go out together. And at the same time, nagde-date na rin kami ng simple. Yung tipong halimbawa, uminom kami na habang namimili, naghihintay, umiinom kami ng buko sa tabi-tabi, or kaya naman dadaan kami ng Walter to eat lunch, ganyan, or dadaan kami ng Dunkin' Donut to drink a coffee, no? Sinasamantala na namin yung moment na dahil wala kaming time mag-date, dahil sa busy nga namin, dahil binibuild up ang negosyo, yun na lang yung mga times namin. So, alam niyo, eventually nawala yun, na nanakaw pa sa amin, not naman nakaw, nakuha pa sa amin ng paglaban naming ma-stable ang tindahan. So, nung wala na akong tindera, dumating doon sa punto na may mga naging problema. So, nagkaroon kami ulit ng decisions na we cannot go out together anymore. Nung nagkaroon ng mga problema sa mga tindera na hindi na dapat basta-basta iniiwan talaga literal ang hanap buhay sa kanila. So, sinacrifice namin yung pagiging magkasamang mamili at possible na ako yung maiiwan dito sa tindahan kesa sa yung siya ang maiwan dito. Kasi, syempre siya, hindi niya basta mamamanage ng mabuti dahil bukod sa foreigner nga, syempre alam naman natin kung gaano kagagaling ang mga babae pagdating sa sales, no? Pagdating sa ganito. So, kaya, ako yung naiiwan, kung may tindera man, ako yung naiiwan kasama ng tindera, or kung hindi man available ang mga bata na, kumbaga ba, ang mga bata ay may pasok, so, pagka may empleyado, ako talaga yung maiiwan. Ibig sabihin, hindi po pwedeng isa sa amin ang wala dito sa tindahan. Parang ganon. No, may times na importanteng ako yung lumabas, si daddy, nandito, nasa kaha, nagbabantay. Kung may tindera man, assist lang ang tindera. Or kung ang mga anak ko ang magtitinda, handito si daddy nakabantay. So, hindi kami nag-decide kami to the point na hindi kami po pwedeng magkasama na at all na lalabas. Unless, may kasama ang mga bata na adult, tulad halimbawa ni Lola Park, or kung may tindera man kami, may tao man kami, handito ang mga anak ko, nakaprotect sa kaha. At laging naka-contact sa amin. So, dumating na din ngayon sa punto na si Daddy Park nag-adjust, no? Nag-adjust siya na matutunan yung paghango ng mga paninda to the point na mas magaling na siyang maghanap ng ahente sa akin, lalo na sa mga fast-moving products namin para mas makamura kami. So, siya na yung nakatoka ngayon sa pagpipick up ng items at sa pamimili, no? Ako, nakatoka dito sa tindahan at nakatoka sa bilang nanay sa pagpe-prepare ng pagkain nila. So, importante na ma-distinguish yung ating task, no? Kung alin ang mapupunta sa atin na trabaho, no? So, for addition, yung schedule, no? So, dahil si Daddy, morning person siya talaga. Talagang he can able to wake up as early as 4 o'clock. So, kaya siya yung nakatoka for the morning or opening of the store. Ako naman, sa tanghali. So, susunod na lang ako. Kasi, ako naman yung tumatagal doon sa puyat, ako yung naiiwan, ako yung huling nagduduty. So, kaya, I need to sleep ng a little bit late na bumangon. So, kaya yung scheduling, kung sino ang opening, kung sino ang closing. No? Importante iyan na mapag-uusapan nyo pagdating sa duty time. So, okay lang naman din kung sabay din kayong gumising sa umaga and then sabay din kayong magsasara ng tindahan at sabay kayong matutulog. Mas maganda yon, no? Actually, mas healthy yung ganung schedule. Kaya lang, kung hinihingi ng pagkakataon na kailangan ang negosyo ay long time operation in a day, so kailangan talaga maghati kayo ng oras. Sino ang toka sa umaga, sino ang toka sa hapon sa closing, no? Importante yan. So, importante din na kung may mga anak at na medyo nakakaintindi na at can able na to help sa store, maganda rin na ma-involve ang mga bata sa negosyo. Aside from the fact na it's a very good start of their training as early as you can sa age nila, as early as they can sa age nila, mas maganda, no? Support system yan ng negosyo and ng family, no? Lalo na kung bread and butter nyo yan, tulong-tulungan kayo. Kasi syempre, kayo dapat talaga yung magkakasama sa negosyo, no? Kung may hihilingin man kayo na eventually yung magti-take over ng tindahan if both parents are not available to handle the store for a specific day or time, syempre kung may mga anak kayo na na-train nyo na
sila ang pwede niyong pagkatiwalaan, no? Napakahirap kasi na laging halimbawa tatawag kayo ng kapatid, ng magulang, ng kung sino man kamag-anak. So hindi naman sa walang tiwala, pero siyempre mas magandang ang pagtitiwala ng pag-handle at lalo na ang kaha ay sa ating kapamilya, yung immediate family natin, no? Yung ating mga anak, no? Asawa, mga anak. Yon ang napaka-importante. So take note of that, okay? Alam niyo, huwag niyo baliwalayin yung advice ng Mami Park kasi napaka-importante niyan. Kasi para sa bandang huli, hindi kayo magsisisihan kung sino yung mas pagod, kung sino yung mas maraming ginagawa, kung sino yung mas maraming, mas mabigat ang burden na emotionally or yung pag-iisip, no? Kung ano ba ang mas mabigat, yung physical na pagod ni Mr. o yung physical na pagod ni Mrs. At the same time ay yung kanyang anxiety, yung kanyang sanity, something like that, no? So para hindi kayo dumating dun sa puntong na-drain na kayo, nagsisihan na kayo, nag-away kayo hanggang sa dumating sa pati negosyo na bubwisit, no? Pati negosyo na bubwisit. So kaya importante, no? Yung communication. Sabi nila kapag ka mag-asawa na at busy na sa trabaho, hindi na talaga basta-basta nagkakaroon ng pagmamahalan sa pulot-pukyutan, no? Ng tamis sa gabi kasi sa sobrang pagod. I must say na I agree with that 95%, no? Akala ko before, hindi. Dapat panatilihin pa rin na sweet, basta dapat laging may bembangan, ganyan. Huwag na tayong magpakano dito, no? Pare-pares naman tayong adult. Kasi para mapanatili, no? Para hindi mag-cheat yung isa na pag lumalabas, yung pala may kamit na sa labas, no? At yung isa naman may ka-text pala, ganyan. So kaya dapat ma-maintain. So hindi lamang po sa bengbangan napapatunayan ng pagmamahal at respeto sa isa't isa ng ating mga kapartner, no? Ang importante po kasi dyan ay tiwala at ang importante po dyan ay yung maintindihan nyo kung bakit sometimes you need to sacrifice yung mga ginagawa nyo before ng anytime na gusto nyo, no? Kaya nga sabi ko nga sa inyo yung pagpasok dito sa pagtitindahan, i-drain kayo physically, emotionally. So kaya dapat prepared kayo to have a patience and understanding. Kasi nga, dadating doon talaga sa punto na matutulog na kayong mag-asawa, talikuran na kayo sa sobrang pagod nyo. But I'm not saying na hindi nyo dapat i-priority yon, no? Tandaan nyo, sa mag-asawa, priority pa rin dapat ang romance, ang bembangan, ang mag-usap kayo, mag-date kayo, magkwentuhan kayo, mag-share kayo ng mga pangarap nyo sa isa't isa, mag-share kayo ng mga nasa isip nyo, whether medyo ano man yan, medyo imposible, medyo creepy or whatsoever. Napaka-importante ang communication kasi nakakainis yung katotohanan na magkasama kayo 24/7 pero parang ang layo nyo sa isa't isa. Di ba? Nagets nyo yung ibig sabihin ko? Magkasama kayo 24/7 sa negosyo pero parang ang layo nyo sa isa't isa. Parang parang wala kayong connection. Parang gumalaw kayo kasi yun yung daily routine nyo, no, in the daily basis, pero walang growth pagdating sa inyong dalawa. Walang excitement, walang adventure. So, importante na sa kabila ng busy kayo, dapat you always have to find time na meron kayong moment. Mapabengbangan man yan, nagkape kayo together, nag-almusal kayo together, nagkikwentuhan kayo habang nagtitinda, kung ano man yan. It doesn't have to be expensive. It doesn't have to go out in a date just to to make up to each other, no? Yung parang para i-make up niyo yung isa't isa. Hindi. Kasi nandiyan na nga kayo, magkasama na kayo, ba't di nyo pa ma-workout, diba? Okay, random na to. Importante yung affirmation, no? Alam niyo, yung affirmation, it's like, ganito yan eh. Yung kumbaga ba ay, ina-acknowledge nyo yung galing ng isa't isa, no? Ina-acknowledge nyo, yung ino-honor nyo yung value ng isa't isa habang nasa negosyo kayo. What I mean is, halimbawa si Daddy Park, nakita niya yung ahente ng I used to get my mantika to Ate Lourdes, but
hindi na ako ang tagal ko nang hindi kumukuha ng mantika kay Ate Lourdes. Kasi si Daddy Park, natagpuan niya yung mismong ahente ng mantika. So doon na kami kumukuha. Nalaman niya, nakita niya na habang namimili siya, pag namimili siya ng Santa Maria, nakita niya na nandun lang pala sa paradahan yung direktang mga nagbibigay ng mga mantika doon sa mga tindahan sa Santa Maria, mga nagsusupply. So, be able to get direct to them. And si Daddy Park ang nakaano noon, si Daddy Park ang nakagawa nung ano na yun, nung task na yun, no? Nung assignment na yun. And yung affirmation is inano ko siya, sinabi ko, ay, ang galing mo talaga, Daddy, grabe naman. Hindi yun pang uuto, ha? Hindi yun pang pagpa-plastic sa mga kapartner natin. Kailangan minsan pinupuri din natin sila. We praise them to the good and achievement na nagawa nila na maganda para sa tindahan. Ay, ang galing-galing mo naman, Daddy. Akalain mo yun. You're so, you're so great. Diba? I-ano nyo, bigyan nyo ng affirmation, i-affirm nyo ang inyong mga partner. Halimbawa, nagsabi sa inyo yung asawa nyo, Han, alam mo ba, nag-search ako, tapos may natawagan akong ganito, tapos nakadil ako ng ganito, ganyan. Naku, hindi na tayo mahihirapan, di ba? I-affirm nyo, ang galing mo talaga, mami. Akalain mo, naisip mo pa yun. Akalain mo, na-diskartehan mo pa yun. Mga ganun ba? Alam niyo yung mga simple gesture of affirmation, napakalaking bagay nun para sa isa't isa, no? Para sa ating mga kapartner. Kasi meaning, nararamdaman nila na malaki ang role nila, binabaliwala yung kanilang ginagawa para sa negosyo, para sa kinabukasan nyo, no? So, yung affirmation na hindi lang din dahil sa tungkol sa negosyo, na halimbawa, alam niyo si Daddy Park nakakatuwa, kasi nauuna yan dito sa tindahan. Halimbawa, pumasok ako sa store, pumasok yung duty time ko na, so mag-exchange kami ng duty, magkikita kami dito. And then, makita niya, nakadress ako, parang medyo natripan ko lang na mag-ayos today, ganon. Alam niyo, he never fails saying to me, "You're so beautiful, honey. Wow, you get dressed. Nice. Ooh, you have a new clothes. It's nice, huh? You shop?" Something like that, no? So, yung affirmation din, na-appreciate nyo, na inaayos nila ang sarili nila, at na-appreciate nyo ang beauty, no? Mga asawa nyo, mga misis, ha? Ay, Daddy, ang pogi mo yata ngayon, ha? Bakit para yatang pormahan ka ngayon? Ganyan ba, no? Alam niyo si Daddy, minsan sasabi ko, Daddy, mag-shave ka nga, naiinis ako. Gusto ko pogi ka, araw-araw sa paningin ko, mag-shave ka lang, no? Para hindi ka mukhang sobrang matandang-matanda dyan. Parang ang feeling ko, ako yung burden mo sa buhay. Ganon. Sabi niya, no, honey, ganito lang ako talaga, ganyan. Pero alam niya, the next day, nakita mo, kaya pag uwi ko, naka-shave na siya. No? May times kasi talaga sobrang busy. Talaga minsan may time maligo, pero wala nang time mag-shave. Pero tinitingnan ko siya para isa ako para din na magsabing, mag-shave ka na nga at mahaba na ang ano mo. Alam niyo si Kauri, sabi na, Daddy, you're not handsome today kasi you shave. Dalawa kami ni Kauri na nag-aano sa kanya. Don't get us wrong, ha, na porque di nag-shave, di na pogi. No? Hindi ganon. Tinutulungan din natin sila na at the same time na kahit busy tayo sa paghahanap buhay, inaalagaan din natin sila. Na gusto rin natin na sila ay nag-aayos, nag-groom, no? Yung proper grooming pa rin sila, na hindi nila napabayaan ang sarili nila. And then tayo, no? Ayoko kasi guys din yung, alam nyo, may mga babae, may mga nanay, ayos na ayos, no? Nangingintabang muka, unat na unat ang muka sa kaka-exfoliate, no? Pero yung asawa, halimbawa, rider yung asawa or ang hirap ng trabaho, nangingitim, nagigipalpal ang itsura, ang haba-haba ng buhok, no? So, dapat, yung mga asawa nyo, i-groom nyo din, no? I-groom nyo din. Kapag nagpapaganda kayo, dapat, yung ano nyo din, nagpapapogi, yung partner nyo, no? Dapat sabay kayo, di ba? Dapat sabay kayo para sa isa't isa, okay? So, yon, yung affirmation, huwag nyo kakalimutan, napaka-importante yan, no? Acknowledge the achievements of each other. Okay? Sa madalit sabi, i-appreciate nyo yung mga magagandang ginagawa ng inyong mga kapartner. Ganun lang kasimple yun talaga. So, next would be is yung paano ang inyong approach, no? Paano ang inyong kapag dumating na dun sa punto, kasi hindi naman laging parang paradise, no? Hindi naman laging parang masaya ang Siyempre, susuong kayo sa mga pagsubok. Paano kayo kapag may mga problema? Ayan kasi, sinabi na kasing wag kang kumuha, wag kang umutang. Ayan tuloy, nahirapan tayo, ganyan.
Oh, ayan kasi, pinilit mo pa rin, ganyan, 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 ganyan. Eh, kung hindi mo ba, kung ba mo munang pinamagawa mo muna bago mo ginamit, o di sana hindi nasirang tuluyan, o di sana hindi walang gastos, ganyan, ganyan. Ano kasi, ganyan, ganyan. Sinabi ng ganito, nakakalimutan mo na naman. Sinulat ko na nga, hindi mo pa rin hindi ka sumusunod sa sinasabi ko, hindi mo sinunod yung instruction ko. Yung mga ganyan. So, yung paano na, yung pagka may mga problema, paano kayo? So, lagi nyo lang tatandaan, no? Okay lang magtalo. Healthy sa relationship ang nagtatalo, may argument. Alam nyo, hindi away iba yung away sa nagtatalo, yung may argument. Alam nyo po kung bakit. Kasi, hindi kayo aware na nagbe-brainstorming na kayong dalawang mag-asawa, kayong mag-couple. Kasi, sometimes, kung hindi pa nagkaroon ng argument, hindi nyo maiintindihan, hindi nyo malalaman yung pagkakamali na nagawa nyo. Hindi nyo maiintindihan kung bakit kayo kine-question ng partner nyo kung walang argument. Kaya kailangan, uupuan, pag-uusapan, hahanapin kung saan nag-ugat at gagawa ng solusyon. Alam niyo ang maganda sa Daddy Pat, hindi niya ako, maiyak yata ako, never niya akong binlame sa mga wrong, alam ko na bangit ko ito sa mga ibang, never niya akong binlame, wala akong narinig na blame sa mga nagawa kong mali, mga na-commit kong mistakes, from negosyo, to our family, to the way how we raise our children, the way how I discipline my kids, the way din na siya disiplinahin niya. Wala kami, actually, ang medyo tatalo-talo lang kami yung sino nag-spoil sa kanya. O, in-spell mo yung mga bata. O, ako naman, ako yung terror, siya yung kalmado, no? Galit siya, pero kalmado siyang magparusa, magpanish siya mga bata. Ako naman, hindi na nga kalmado, ano pa talaga ako, butangera pa talaga ako, ano pa talaga ako sa mga anak ko, sobrang strict na talaga ako, no? Talagang namamalo ako kapag ano. So, yun lang, yung mga ganun lang. Tapos dadating sa punto, magtatawa na kami sa isa't isa. O, di ba? Kasalanan mo kasi yan, minispoil mo kasi, ganyan. O, tuloy, ngayon, ako nahihirapan na ina. O, so dapat team kayo, di ba? So, dumating kami dun sa punto na kapag problema sa mga anak, dapat, na-realize namin, dapat team kami. Kapag ka-decision ko, at sa tingin niya ay tama rin yung decision ko, so dapat kakampi ko siya. Dapat open kami sa isa't isa kung siya nagkaroon siya ng problema sa mga bata dahil ba hindi sumunod, nagdabog, ganyan, and then susumbong niya sa akin. Nagkaroon kami ng agreement na siya yung kapag may mga ginawang mali at hindi niya po pwedeng physicalin at ayaw din niyang namimisikal, ando na ang tulong ko. Kailangan ako na yung mag-handle ng situation. Sasabihin niya sa akin at gusto niya parusahan na ganito, gusto niya yung mga gadgets, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So ako naman, syempre, yung mga anak ko naman, mag-i-explain sa akin, tapos, may times maaawa ako, may times naman maiinis ako, na confiscate na ang mga gadgets, ganyan, ganyan, ganyan. So, I need to stick doon sa napag-usapan namin, na dapat team kami. So, ako, ipaparealize ko sa mga anak ko, nagkamali ka wala tayong magagawa. Sige kayo, hindi kayo sumunod simple lang naman sumunod kayo, gawin niyo yung pinagagawa sa inyo nang hindi kayo napaparusahan. Wala akong magagawa, desisyon ng daddy yan at yan din ang desisyon ko. So, maghintay na lang kayo, magtino-tino kayo, maghintay na lang kayo kung kailan babalik ang gadget nyo. So, ganoon, no? Kailangan team kami. So, pagdating naman sa negosyo, kailangan alam namin ang isa't isa kung anong kinocommit namin ng mga decisions or yung ginagawa namin mga decisions. So, kaya ako, yung advices na pagka talagang feeling ko hindi gusto ko pa ng confirmation na talagang makapagpupush sa akin to really push the specific decision that I made, no? Bago ko talaga siya gawin talaga tuluyan, kailangan muna na oo-ohan ng daddy. Hindi po pwedeng ako lang yung may gusto. Noon talaga, mostly talaga ng major decisions sa akin ang gagaling. But when I realized, kaya pala kami nagtatalo, kaya pala dumadating doon sa puntong hindi nagiging okay. Kasi hindi kami, magkasama nga kami, pero hindi nagiging team yung dating. Kasi parang pagdating sa decision, nagsosulo ako. Pero pagdating doon sa may mga nag-occur na problema, nadadamay siya. No? Andiyan nahihiraman ko ng pera, ganyan, naanuhan ko, ganyan. Alam mo yun? So, kaya dapat, kung nadadamay siya, dapat alam niya. Nang sa ganun, kung sa una pa lang, meron na siyang resolution doon, meron ng solusyon, isasuggest na niya sa akin, di ba? Or, susuportahan niya yung decision ko, pero halimbawa, this is not the right time, maghintay ka ng mga ganitong panahon, and then saka natin ulit pag-usapan. Yung ganon, no? So, always make sure na you are team when it comes to making decisions, no? So, importante na kapag merong problema, nag-uusap, yung communication nyo na handoon, no? Yung tiwala nyo sa isa't isa na hindi ka i-judge ng kapartner mo, magsasabi ka kung ano yung nasa loob mo at kung ano yung problema. So, importante yon, no?
Gaano bang upuan nyo yan? Kape, habang kumakain. Ganyan. So kami ng daddy ganun. Minsan naman, pag maaga ako sa bahay, pag-uusapan namin bago matulog. O kaya naman, bago siya mag-duty dito, then matutulog ako ulit. Ganon. No? Ayan. So, eto pinakamalala na sasabihin ko sa inyo. Financial. Ayan. So, sino ang maghahandle ng pera? No? Sino ang toka magbayad ng mga bills? Sino ang toka na gumastos ng mga hindi inaasahang expenses? Mami Park, parehas naman kaming ang kinukuha namin kita ay sa tindahan kasi bread and butter na nga namin, di ba? We stick together na nga, nag-stay together na nga para nga pagtulungan ng negosyo. Paano namin aayos ang aming mga finances? So, I would suggest na mas maganda, hindi ko lang tuma-apply sa sarili ko kasi gawa nga ng foreigner si daddy. No, pero kung eventually we are legally bind together, no, or we legally bond together na, we can able na to do things na beyond na doon sa, or paano ba sabihin yon? Kumbaga ba po pwede na naming i-share sa isa't isa yung mas mga masiselang usapin pagdating sa financial. No, but as of now hindi ko siya ma-apply. So, yung sayo ang pag-usapan natin. So, importante na meron kayong joint account. And doon sa joint account na yon, sa kinikita nyo, maglagay kayo ng portion. And when it comes to paying your personal stuffs, no, like personal bills, personal expenses, dapat doon kukunin. Nang sa ganon, ay hindi magkaroon ng pagkakagulo-gulo sa financial status or yung financial situation. No, kasi laging magkahiwalay ang negosyo at ang personal na pera. Lagi kong sinasabi yan, di ba? So whatever the store gain, kung halimbawa si Mr. Sige mami, yung para sa part ko na huwag mo na akong bigyan yung kikitain, yung sobra sa kikitain natin, andyan, ilagay mo din sa account na yan para yan ang magbabayad ng ating mga bills. And then there is another account, kung hindi man gawing joint, kung sa'yo kay Mrs. nakapangalan o kay Mr. nakapangalan, pero mas maganda kung joint pa rin, doon kukunin yung halimbawa for emergency cases and for recreational, no? So, para hindi magulo. Ngayon, Mami Park, syempre ang ating mga asawa, may mga kanya-kanya din silang gustong gawin at bilhin. So, syempre kahit papano, leave them some in their pocket para hindi naman sila parang yung dignidad naman nila naiwan na lang, no, kung saan, no? Totoo naman yon kasi may mga misis talaga na halos ayaw bigyan ng pera yung mga asawa nila ng budget. At vice versa, no, vice versa sa pagdating sa babae lalaki. So mas maganda na talagang kahit papaano merong hawak na cash ang isa't isa. Ang babae at ang lalaki. Nang sa ganun, kapag may gusto silang bilhin, nasa labas sila, meron silang dignidad na meron silang nahuhugot. No, hindi yung negosyante ka nga tapos yung pera mo lahat nasa asawa mo. O kaya naman negosyante ka nga, hihingi ka pa talaga ng it's a respect na to it's a respect na humingi ka or ipaalam mo na meron kang pagkakagastusan. And before you do that, humingi ka muna, magsabi ka muna, para lang sa ganun, hindi nabibigla yung isa na gumastos ka pala ng ganyan, bumili ka pala ng ganyan, kaya pala walang pera, ganito, ganyan. So, when it comes to financial, you have to make sure na meron kayong pinaghuhugutan para lamang sa mga personal nyo na mga anik-anik. At yung iba naman na mga accounts, ay yun ay para sa negosyo. No, ipaghiwalay ang mga personal nyo sa pamilya at ang negosyo. So, also, isa sa nagiging issue, lalo na pag umaasenso na kayong mag-asawa, no, is yung mga kapamilya at kamag-anak na humihingi ng tulong, nangungutang, nanghihiram. Isa yan sa pinakamalaking issue na pinagtatalunan ng mag-asawa. Kasi, yung isa nga, halimbawa, humingi yung magulang, humingi ng tulong yung kapatid, humingi ng ganito, ganyan, may nangutang. So, only the key is pag-usapan yung mag-asawa. Si mama ko ay nanghihiram, si mama ko bibigyan ko ng kahit ganito, okay lang ba? Konti lang naman, no, para lang naman So para ikaw din, pag nagsabi ka din, handun yung agreement yung dalawa na magaang yung pagdidesisyonan, magaang yung aanuhan na pinayagan nyo ang isa't isa, no? May mga may mga tao kasi nga ugali ba, yung parang nakakainis kasi kailangan ko pang sabihin sa kanya para lang gusto ko magkaroon ako ng sariling pera, ganun.
couple kayo na gumagawa ng pera. So dapat couple din ang decision pag nilustay ang pera, no? Actually diyan ako medyo sira kasi alam niyo po kung bakit. Hindi naman nagdi-disagree si Daddy Frank when it comes sa pagtulong. Never talagang nagsalita yan hangga't maaari talaga, di yan kumikibo. Pag may akong gustong tulungan sa pamilya ko, mapamagulang ko, mapakapatid, mapaano. Actually gusto nga niya yun no, yung matulungin sa Kaya lang ang gusto niya sana, alam din niya. Kasi kung may mas may maitutulong at mas may maisasuggest pa siya, kung hindi madamot ang inyong asawa, no? Yung mahal din niya yung pamilya mo, no? So, ang issue kasi is kapag kayong mapagbigay nga yung isa, ang kaso yung isa naman, hindi naman sa hindi mapagbigay, kaya lang kasi gusto ng security na hindi nadadamage yung financial flow ng both personal and both business. So, importante na alam ng isa't isa kung sino yung mga tutulungan at bibigyan. Kasi, it's a respect. Kasi parehas kayong naghirap sa pera na meron kayo. Parehas kayong sabay na naghihirap na i-put up ang negosyo, i-build up ang negosyo to gain money, to gain, to prepare for the future. So, dapat, kung magdedesisyon kang gumasta, kahit kadugo mo man yan, sa pamilya mo man yan sarili, sa mga magulang mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, dapat alam ng isa't isa. Nang sa ganon, kapag, paano halimbawa, di ba? Nagkakasisihan kasi, pinahiram mo nga yung kapatid mo, hanggang ngayon, hindi naman nagbabayad, ni Hani hindi man lang nagsasabi sa atin, babayaran pa ba tayo, o di ba? O ganito, ganyan. Pero kung dalawa kayong maluwag na nagdesisyon, doon pa lang maiintindihan nyo na, magiging handa na kayo kung ano ang kahihinatnan, no? Kung maging positive or negative man yung maging kahinatnan, at least dalawa kayong may alam. Respeto kasi ang tawag doon, no? At nang sa ganun din, hindi nagkakaroon ng pagdadamot. Kasi the more na nagtatago ka, tapos na found out ni Mrs., talagang maghihinanakit yan. Vice versa, ikaw na babae, hindi ka nagsasabi sa asawa mo, walang respeto, no? Kasi hindi ka naman nagkaroon kung hindi din dahil sa tulong ng asawa mo. So, dapat parehas kayo. Alam nyo, minsan, ito yung sakit ng iba kung sino yung kumikita, lalo na kapag ka babae. Kasi, di ba, yung kasabihang pera ng babae, pera niya. Pero pera ng lalaki, pera din ni babae, pera din ni misis, pera din ni mami. Alam nyo yung, okay lang yung ganong stereotype na datingan. Pero, syempre, kapag ka ang ginagastan yung pera ay galing sa negosyo na pinagsisikapan yung dalawa, dapat alam ng isa't isa, no? Dapat alam ng isa't isa. So, kaya lang naman dumadating doon sa puntong nagtatago kasi nga kilala na natin minsan ang ugali ng ating mga kapartner. So, it's better to hide it than to tell it. Kaya nga importante yung foundation no, di ba kanina? Importante yung foundation ng relationship. Importante yung open communication. Importante yung respeto nyo sa isa't isa. So, kapag nahandoon yon, hindi kayo mag-hesitate to tell to your partner that, hey, I'm going to help my relative. I'm going to give some for my mother. Vice versa siya. Halimbawa, dumating pa dun sa puntong yung napangasawa nyo ay may anak pala sa una, no? Kailangan ko pera kasi magpapadala ko dun sa anak ko, ganyan, ganyan. Kailangan yun, lahat ng bagay na yun sa una pa lang, tanggap nyo na, open, bibigyan ng plano, bibigyan ng pag-uusap kung paano haharapin at tatanggapin yung mga ganong dumadating na situation, no? Dapat ganon. At higit sa lahat, walang sisihan, no? Kung pwede mong sabihin sa kapartner mo yung nakamit niyang pagkakamali, yung naging mali niyang desisyon, but not to the point na mafe-feel niyang biniblame mo siya, no? So that is one of the good thing na character ni Daddy Park, na hindi siya ma-blame. Kahit pa nga minsan hindi ko nasabi yung nagulat na lang siya. Sobrang napakabait at napakamaunawain, no? At alam nyo, ako, ang kagandahan lang din kasi sa part ko, wala naman siya sinusustentohang magulang or anak kasi stable na yung mga anak niya. But if in case na sa part mo, may ganong senaryo, may ganong sitwasyon na meron siyang dapat suportahan, sa una pa lang pag-usapan nyo na, at sa una pa lang yung acceptance na dadating doon sa mga ganong punto, tanggapin na. It's not being na parang may pamilya na siya, dapat kami priority. Dapat ito ang priority kasi ito na ang pamilya namin. Alam natin na dumadating sa point na talagang meron tayong mga kamag-anak, mga kadugo, na humihingi ng tulong, lalo na kung nakikitang
malalapitan tayo kasi meron tayo. So, kailangan ngayon pa lang na pag-uusapan nyo yan kasi this is one of the big issue na nagiging lamat ng relationship ng mag-asawa, no? And as much as possible, hangga't maaari, hindi kayo malapit sa inyong mga kadugo. Hindi malapit na malapit. I mean, mapa physically, living space, and mapa yung asawa mo pala may pagkamamasboy, or I mean, kung ano payo ng magulang niya, talagang yun ang pinipilit niya sa iyo na ikaw na asawa ka na, ganyan. So, kailangan una pa lang pinag-uusapan niyo na yung ganyang klaseng mga issues. Nang sa ganon, hindi yan maging daan ng issue nyo together at dumating pa sa puntong nasa negosyo kayo, maaapektuhan pa ang negosyo nyo. Worst case scenario, maging susi pa ng dahan-dahan yung paghihiwalay. Okay? Dahan-dahan na palang naghihiwalay na kayo. Na kahit magkasama kayo 24/7, para kayong magkalayo. So, napaka-importante. So, I just do hope na mag-share din kayo ng magandang diskarte sa magandang pagsasama kapag nandito sa ganitong negosyo. Kasi kapag kayong dalawa mismo na nagpundar ng negosyo at kayong mismong dalawa ang nagkakaproblema, yun ang mahirap. Maliletse ang negosyo. Madadamay yung hindi dapat madamay. No? So, additional pa is halimbawa, yung may bad habits, no? May bad habits ang ating kapartner. Halimbawa, mahilig magsugal, umiinom, naninigarilyo, ganyan. Wala namang problemang paminsan-minsan, occasionally uminom, occasionally manigarilyo, or kung talagang bisyo na siya talaga, as long as handoon yung limitation and also yung control, no? So, yun ang isa sa napakahirap at masakit makita na witness ko talaga. Kasi, 'di ba, kung maalala nyo, my dad is really a drinker. So, talagang siya kasagsagan ng hanap buhay. May hinahabol sila na delivery, na order ng product na binibenta namin, and then suddenly itong kanyang mga barkada pupunta doon at mag-aayang uminom. Talagang literal si tatay ko iiwanan yung ginagawa. So yung nanay ko naman umaasa na lang na ang mga kapatid kong mga lalaki at yung iba naming tauhan ay sana ay mahabol nilang magawa. Kasi yung mismong pinuno nila lumayas na, uminom na, nandun na sa likod bahay at tumotoma na kasama mga barkada, or pumunta na doon sa lugar na kung saan na may inuman dahil naaya ng kaibigan, no? So, okay lang na uminom, okay lang yung mga ganyan, pero dapat natapos na yung obligation. Yung, kumbaga ba, wala kayong commitments na maaapektuhan, no? So, hindi ko masisi ang nanay ko noon kung bakit ganon. Kasi nga, hindi niya ka-team ang tatay ko sa pagdating sa mga bagay-bagay. So, maganda nga na yung negosyo, okay sana, maganda takbo, pero yung tatay ko naman, masyadong napagpapalit niya yung kanyang trabaho, kanyang hanap buhay sa pakikipag-inuman, no? So, mga misis, kung sila naaaya paminsan-minsan, payagan nyo. Kasi paminsan-minsan lang naman. Huwag nyo naman ding hintayin na dumating dun sa puntong napuno ang asawa nyo at kabubungangan nyo dahil lahat na lang pinagbawal nyo. And then, dumating sa punto nagkasisihan kayo. So, may mga times talaga ang ating mga asawa, mapababae, lalaki, may me time yan. Gusto niya ng me time. Gusto niya yung mag-relax sa sarili niya. Hindi siya nag-cheat or wala siya. Yung gusto lang niya na may ginagawa siya na doon mas parang nare-relax siya. So, yung iba na mga tatay, no, walang ibang bisyo, pero ang bisyo, bumili ng mga bagong gamit, pyesa sa kanilang sasakyan, sa kanilang bisikleta, sa kanilang motor, no? It's okay. Kesa naman addict, nag-a-addict ang inyong asawa, oh, 'di ba? Kesa naman inom ng inom at barkada, oh, edi hayaan niyo na doon at least naayos, pinopormahan ng motor, inaalagaan ng sasakyan, okay na yun, di pa ba kayo masaya mga misis? Diba? Suportahan nyo na lang, kasi sila din naman, hindi rin naman kayo gaganyanan kapag kami gusto kayo sa yellow card at sa blue card, no? Pag gusto nyo diyang mag-shopping, hindi naman din kayo, wala naman din yung magagawa sa inyo. So, paminsan-minsan, yung mga habit nila na hindi naman nakakasama at hindi naman sobrang nakaka-damage financially, emotionally, okay lang yun. Makikita pa nga ako mga memes, no? Dahil mas baby pa
yung motor, yung sasakyan kaysa sa asawa. So kapag ka nagkagalit, no, babasagin ng misis yung motor, wag niyong gagawin yun. Kasi para nyo na rin buhay ang asawa nyo, pero para nyo na rin pinatay ang asawa nyo, ang mga kapartner nyo. Wag nyong gagamitin yung mga bagay na nakapagpapasaya at nakakapag-ano ng stress nila, igante, para lang masabing nasaktan nyo sila at nakaganti kayo, no, sa pagtatalo nyo. Wag nyong gagawin, mga misis, ha, mga awayin nyo, sige, awayin nyo, magdiskusyon kayo, mag-usap kayo, mag-interrogation kayo, pero yung sisirain nyo yung mga bagay na alam nyong almost, it's like connect their souls to that thing, wag nyong anuhin, wag nyo silang tirahin sa mga weaknesses nila, wag nyo silang tirahin doon, no, kasi hindi naman iyon ang makapagpapasunod sa kanila o makapagpaparealize ng pagkakamali nila, kaya nga dapat, di ba, lagi may communication, nag-uusap, magkasama na nga kayo 24/7, hindi nyo pa napag-uusapan, yun yung mahirap, di ba, kaya nga dapat nag-uusap, no, may communication. So, yun lang, and I just do hope na itong na-share ko sa inyo, medyo mahaba, pero sana I hope na nagets nyo. Alam nyo, malaking maitutulong nito sa pagsasama nyo, hindi lang sa paghahanap buhay, pagsasama at sa pagpapamilya. Hindi ako veterano, I disclaim this video, hindi ako veterana pagdating sa usaping pag-ibig at pagpapamilya, pagiging mabuting ina at pagiging mabuting asawa. Hindi ako veterana. But I must say, through my experiences, siguro alam nyo naman na hindi naman may ex naman ako, diba? So, nakita ko na yung nakita ko na yung bad sides and the good sides. So, kaya, and also, I saw it from my parents, no? So, kaya, to share this to you, this is a big lesson learned, or learning, no? So, I just do hope na, baka bago-bago pa lang kasi kayo. So, syempre, ngayon pa lang, dapat, ganito na yung setup nyo, yung lahat ng sinabi ko, lang sa ganun ma-maintain at mas lalo kayong ma-bless, no? Susubukin kayo ng tadhana kapag nakakaranas na talaga kayo ng mga matinding problema, and ang kailangan nyo, dapat strong kayo, dapat kayo pa rin sa isa't isa, dapat sa huli, kayo pa rin yung manalo-matalo kayo dun sa hamon ng buhay, dapat magkasama pa rin kayo, hindi yung nagkahiwalay kayo dahil nahirapan na kayo sa isa't isa. Yung sisihan, walang mangyayari dyan. Pag-usapan nyo, mag-reconcile kayo, ayusin nyo, and start all over again, no? Laging ganun ang gagawin. At syempre, dapat laging magdadasal at dapat laging may tiwala at may takot, no? Yung takot na tama na takot, ha? Hindi yung takot na dahil may takot ka, baka sinasaktan ka, baka ganyan, no? So, wag lang pisikalan dito, ha? Ayan. So, Ma'am Ronaldin, thank you very much, and that I able to share this topic na tungkol sa usaping relate sa negosyo natin, and at the same time sa ating mga kapartner, no? Again, I disclaim this video, hindi po ako veterana. I'm just only sharing my experiences. So this is Mami Park, and this is Team Park, nagsasabing tindera is my proud career fighting. Bye!